Sa mga balitang pambansa, umarangkada na ang panibagong joint military exercise ng mga hukbong panghimpapawid ng Pilipinas at ng Amerika na Cope Thunder. Magkasamang lumipad ang ilang FA-50 light combat aircraft ng Philippine Air Force at F-35 fighter jets ng Amerika sa ilang bahagi po yan ng West Philippine Sea. Bilang bahagi nga ng training, dadaan sa magkakaibang senaryo mga Pilipino at Amerikanong fighter pilots para masubok ang kanilang kakayahan sa iba't ibang joint air operations. Nasa mahigit 2,000 mga sundalong kasama sa military drills na pinakamalaki sa kasaysayan po yan ng Cope Thunder. Magtatagal ang second iteration ng 2025 Cope Thunder exercise hanggang sa July 18 at isasagawa sa iba't ibang lugar sa Northern Luzon. Sa ibang balita, nanawagan naman po ang mga ospital sa Batangas na miyembro ng Private Hospitals Association of the Philippines o PHAPI na itigil na muna ang pagtanggap ng guarantee letter mula sa mga pasyente. Dahil daw yan sa hindi pa rin nababayarang serbisyo sa ilalim po ng Medical Assistance for Indigent and Financially Incapacitated Patients Program o MAIF ng gobyerno. Ayon kay Dr. Jose Rene de Grano, presidente po ng PHAPI, patuloy pa naman ang pagtanggap nila ng guarantee letters sa ngayon. Pero hihintayin nilang makabayad ang Department of Health sa loob po ng 2 hanggang 4 na linggo nang aabot po sa higit 533 million pesos. Paliwanag daw ng DOH, wala daw dumadating na pondo sa kanila kaya't natagalan ang pagbabayad sa mga private hospital. Dumami rin daw ang dumating na guarantee letters noong eleksyon at kulang din sa tao sa pagproseso ng mga ito. Ito po, wala kami naging problema dyan. So para pong for the year lang, before the elections, medyo nararamdaman na po nila na medyo bumagal ang pagbabayad until the present. Sinabi lang po nila na they'll do their best para mabayaran kaagad kami. Yan nga po ang tinig ni Private Hospitals Association of the Philippines Incorporated PHAPI President Dr. Jose Rene de Grano. Samantala, inirereklamo na ng ilang mambabatas ang palpak daw na serbisyo ng Prime Water sa kanilang mga lugar. Ayon kay Zambales 1st District Congressman J. Kong Hoon, magli-5 buwan nang walang supply ng tubig ang Prime Water sa kanilang lugar. Ang masaklap, kailangan pa raw sabihan ng kumpanya na mag-deliver ng tubig sa mga apektadong customer. Dahil nga kaliwat ka ng reklamo sa Prime Water, magsasagawa na po ng investigasyon ng Kamara. Titignan na rin daw nila ang mga batas sa pupwedeng ihain para hindi na maulit ang ganitong problema sa mga joint venture agreements sa pag-supply ng tubig. Nakakatawa nga, Manong Ted, ang lakas ng ulan ngayong panahon na to, wala talagang tumutulong tubig sa gripo. Hindi natin malaman kung anong serbisyo at kung ano ang ginawa ng Prime Water patungkol sa supply ng tubig dito sa aming lugar. Yan nga po ang tinig ni Zambales 1st District Congressman J. Kong Hoon.